Para sa ordinaryong tao, ang pandesal ay pirming pagkain sa agahan. Para kay John, di niya magawang matikman ito dahil dito nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Nakikita ko po yung kahirapan namin and talagang nagsisikap po ako na gusto ko silang tulungan pagdating ng araw. Yun lang po yung paraan para hindi maapektuhan yung pag-aaral ko. Nagtrabaho po ako ng madaling araw. And kasi gusto ko talagang makapag-aral ng maayos. Maagang naghahatid ng paboritong pandesal sa mga parokyano hanggang sa ito'y maubos. Ito ang kanyang napiling raket. Iba ang pakiramdam ni John sa tuwing nakikita niya ang ibang mga batang nag-aaral. Nainggit po ako kasi marami silang pera, nabibili nila yung mga gusto nila, and lahat ng mga pangailangan nila. Ang kinikitang pera ni John, kanyang itinutulong sa ina, pambili ng makakain. Di matiis ni John ang makitang kakarampot lang ang makakain ng pamilya dahil sa kulang ang kinikita ng ama't inang pagtatanim lamang ang pinagkakakitaan. Sobrang hirap po. Bata ka pa, mabilis ka lang mapagod. Pero sa pagpupursige ko, nagawa ko yun. Dahil alam kong matutulungan ko yung pamilya ko and makakutulong din ako sa pag-aral ko. Ito ang nagtulak kay John upang mangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang konting naipong pera sa pagtitinda, ginamit upang makapag-aral mula pa noong elementarya hanggang high school. Tiniis ni John ang pangungutya ng mga tao, maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral. Talagang kinakaya mo pa dahil ayaw ko lang na mapagalitan ako. Ayaw ko lang bumaba yung grado ko. Dahil gusto ko talaga makapagtapos and hindi adlang yung pagtitinda ko sa aking pag-aaral. Dahil nais niyang makapagtapos sa kolehiyo, pumayag siyang maging kasapi sa isang fraternity. Tiniis ang hising makuha lang ang pangakong scholarship kung magiging kabahagi siya ng grupo. Dahil sa naranasang hirap sa buhay, mas lalong naging matibay si John. Hanggang matapos siya sa kolehiyo at makapagtrabaho, umasa siya sa sariling lakas upang makamit ang pangarap. Ngunit nang makamit ang lahat ng ito, tila di pa rin sapat ang lahat-lahat. Kasi nais ko rin po na magaya din yung mga nag-church, nainggit po ako. Then dumating sa araw na tinext din ako ng ate ko, kinausap ako ng ate ko na ini-invite nila ako na mag-church din. Doon po ako nag-uumpisa na magsimba. Sa UAE muling nasumpungan ni John ang kabutihan ng Diyos. Maganda ang kita at natagpuan ng isang simbahang mas lalong nakapagpalapit sa kanya kay Hesukristo. Dito na silayan ni John ang tunay na katugunan sa kanyang mga pangarap. Sa Matthew 4:4, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita tayo ng Diyos na bubuhay. Yun po yung nagpatatag po sa akin. So kung sabihin na talagang ang Panginoon, ang pangako niya sa atin na hindi niya tayo paabayaan, ni Juan. Doon po ako tumayo